Hello, magandang hapon. Good afternoon, Canada. I'm here in Vancouver Art Gallery, kung saan mayroong nagaganap na pagtitipon yung mga Filipino-Canadian at Filipino immigrant dito sa Vancouver, Canada, to support our PRRD. Ayan, sisimula na. Hindi po ito fake news. So ayan na. Umpisa na sila. Malahig ang sigaw nila. Maraming nagsasabi ng mga fake news daw, pero ito hindi ito fake news. Magandang gabi po sa lahat. Sa lahat, pwede po namin tawagin si Don Santiago po. Don Santiago sa harap po. Tapang at malasakit, siya'y tunay na isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipagpuno para sa kanyang grupo. Yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya. Hindi natin ang nihanda, anong bigat pa yan? Kahit mahirap ay patuloy na tayong pinapasan. Hindi nila ang bigat kahit mapagod ang buyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinuno kayang magbuwis kahit anong magyari. Sa dami lalo pa ngayong dumami ang tao, mga guys.
Ayan na. Marami na nagustuhan, mas lalong kumapal. So hindi yung fake news, talagang ano yan, tunay yan. Saan po yun nagagaling? Yes po, galing po yun kay Tatay Digong. So that's why we came into, I am not a Filipino for nothing po. So since mga Pinoy po tayo, simulan po natin lahat sa pagdadasal. So first of all, we wanna ask for Mr. Dan Santiago. Tayo po ay taas na natin anang kamay at sabay-sabay natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas at ilagay natin sa ating libang. Bayang magiliw, anak. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng mag-itik, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugha. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagdininig, ang bituin at araw niyang kailang pag may di magdidilim, lupa ng araw ng buwan, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Duterte! Duterte! Walang mababaos, ha? Walang mababaos! Walang mababaos, ha? Walang mababaos! Walang mababaos! Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas! Naalala niyo yun? Ako yun nag-break. Naka-white polo po ako nun. At ang bilis po natin, ang ating Vice Mayor, mabilis po ang kamao. Natamaan talaga ang sheriff. Pero hindi po yung abuse of power. Kasi mali po yun ng sheriff at that time. Kaya bawal sa Davao na magkaroon ng demolition sa panahon ng sakuna or disaster. Ang nangyari po noon, the night before of the demolition, nagkaroon ng bagyo at pinatuloy ang demolition na bawal sa Davao City. Mga kaibigan, I have to be honest with you, hindi ko magaling mag-Tagalog. Pero, galit na galit po ako the other night nang nalaman ko ang ating mahal na presidente, dinala doon sa dayuhan na tribunal. Ang sabi nila doon sa International Criminal Court na hindi man galing marunong mag-English. That's why meron akong sabihin sa inyo, but gusto ko po i-English para marinig nila. Andiyan sila ngayon mga dayuhan. Una,
Thank you for coming and showing your support and solidarity sa ating national and international outrage protest against the kidnapping of our beloved former President Rodrigo Duterte. Salamat po. Second po, this is the worst human rights violation committed on a Filipino citizen who is a helpless, sickly old man who so far happens to be the most loved and popular former president of the Philippines. Again, sabi ko, this is basic kidnapping committed by the corrupt Marcos administration, conniving with the ICC, who has now become a tool of political persecution of a Filipino citizen. It has meddled in the politics of the Philippines, and it has resulted in violating the independence of the Philippine nation. It is a slap on each and every face of every Filipino. Why? Because it is a case of Western arrogance, of foreign intervention. Akala ng mga dayuhan na tayo mga bobo. Hindi tayo marunong mag-solve ng ating mga problema. Ano nangyari? Nag-interfere ang ICC na kagulo tayo ngayon. Sabi nila na ang Pilipinas daw, pwede daw ipadala ang ating presidente doon, i-try nila. Why? Because sabi nila sa Philippines, failed state tayo. Which means ang Pilipinas daw walang working government. Wala tayong judicial system. Wala tayong mga abogado, mga prosecutor, mga huwes. Sabi nila tayo mga bobo. Mga kababayan, isigaw natin. Tell them, kaya namin ito. Foreigners, leave us alone. We love our president. Bring him home. 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 Kasalukuyan natin administrasyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa aking opinion, kung gagraduhan ko ay nasa 4 lang yan. Salamat po dahil. Mas bakit? Ano po yung masasabi nyo sa nangyari pagkakakulong sa ating Presidente Duterte at sa pagkakakulong sa Netherlands? Parang hindi patas ang laban. Kasi parang walang formal na judgment galing sa Pilipinas. Opo. Ano po ang panawagan ng mga kababayan natin dito sa Canada tungkol sa pagkakakulong na sa Netherlands? Ang panawagan dito ng mga kababayan natin na mga Pilipino-Canadian at saka mga Filipino-Immigrant, sana maaksyonan ng batas ng Pilipinas sa pagpapalit ng ating dating Pangulong. Wait lang, pati nakuhod para lang. So, yun na mga guys, patapos na yung pagtitipon dito. So, uuwi na tayo. Distansya lang tayo, baka maka-copyright tayo. Bye for now, ingat-ingat.